Binawian ng buhay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos kaladkarin ng rumaragasang pampasaherong van sa lugar na ito. Patay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos araruhin ng rumaragasang pampasaherong van dito sa Tangalan, Aklan. Batay sa kuha ng CCTV, malayo pa sa intersection, nag-signal light na ang driver ng motorsiklo na ito. Hudyat naliliko siya pakaliwa. Samantala, bigla namang umovertake ang humaharurot na van na ito. Inagaw pa ang kabilang lane, kung kaya't nagtuloy-tuloy ito hanggang sa mabangga at makaladkad ang nakamotorsiklo. Na isugod pa sa ospital ang dalawang biktima pero idiniklarang patay. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagmamadali raw ang pampasaherong van at nakikipaghabulan pa ito sa ibang mga van. Napansin raw ito ng mga pasahero sa bayan pa lang ng Numancia. Bali, ganito nga po, in-interview natin yung mga witnesses, yung pasahero mismo ng van. At sabi nga nila is from Numancia pa lang, ang bilis na ng takbo nitong van na ito at nakikipagkarera ito dun sa isa pang van. Parang ang nangyayari ay nag-uunahan sila sa pasahero. Kaya ang bilis ng takbo niya. Ayun nga po, pagdating dyan sa may Barangay Tundog, bali may ano pa yan bukod sa kanilang dalawa, may isa pang sasakyan sa harapan nila at yun nga yung motor nasa harapan pa nung isang sasakyan na yun. Ay ngayon, ang nangyari daw, pinagbigyan na siya nung kakarera niya. Pinauna na siya. Kaya lang, pag-una niya, inovertake na naman niya yung nasa harapan niya na sasakyan dyan sa may diversion road. At hindi niya napansin na yung motorcycle kakaliwa dyan sa diversion road. So sa bilis ng takbo niya, hindi na niya napigilan. Nakaladkad niya yung motorcycle kasama yung backrider nitong motorcycle na siguro almost 300 meter away from doon sa incident area po. Yun yung gas station sa unahan. Yan yung motor. Naka-signal light sila na liliko sa diversion road. Yung ang bilis ng van doon, doon siya kumain pala siya sa kabilang lane. Dalawang van yung ilibatikan niya. Para lubos na maintindihan kung anong nangyari, pinuntahan namin ang lugar na pinangyarihan ng aksidente batay sa nakuha naming CCTV. Ang nangyari mga kapobre ay nanggaling doon sa area na yon ang motorsiklo. Tapos patawid sana dito sa area na ito. May kita natin batay sa CCTV, sa kuha ng CCTV ng barangay, malayo pa lamang ang mga biktima ay nag-signal light na ito na liliko. May kita din natin sa kuha ng CCTV ng barangay na ang mismong mga dalawang van ay nagminor na pagdating dito sa lugar na yan. Pero nag-overtake ang isang pampasaherong van na napakabilis ng kanyang takbo at inagaw itong lane. Itong lane na ito, itong area na ito, at pagdating dito sa area na ito, dito na kinaladkad, binangga at kinaladkad yung motorsiklo. Napakalayo ng pinagkaladkaran dito sa motorsiklo. Ayon nga sa investigasyon ng Tangalan Police ay umabot ng nasa 100 to 300 meters ang agwat mula dito sa pinagbanggaan hanggang doon sa area na yon. So ito yung area po na pinangyarihan ng aksidente. Dito liliko yung biktima at kinaladkad ng L300 van. Bali dito yung inagaw. Ito yung area kung saan inagaw nung van yung linya. Dito siya nag-overtake. Yung kuha ng CCTV, ayan, dyan yung barangay hall po na yan. So ibig sabihin, dyan pa lang yung motorsiklo, dito banda, makikita na inon niya na yung signal light niya na liliko. Kaya nag-give way yung mga sumusunod na dalawang van. Accordingly, kaninang umaga din, nagpunta tayo dun sa family nitong lalaki. Magka-live-in daw po itong dalawa. At from Barangay Tondog, papunta sila ng... Every morning kasi parang nagpapakain sila ng
doon sa may backyard farming nila, yung piggery dyan sa Barangay Tagas. Every morning pumupunta sila dyan para pakainin yung mga baboy nila. So, yun nga, pagpunta nila doon from Barangay Tundog, yun ang nangyari. May suot din ba sila sir yung helmet? Sa pagkakaalam po natin, wala silang... Kasi nasanayan na rin nila kasi maaga pa kasi yun. Opo, siguro po. Sir, saan ba dito natin ang gulo na pwedeng talagang masampahan ng kaso itong mga nitong klase mga riders like L300 van rider? Opo, Ayan, sir. yun nga po, inaantay lang natin yung decision ng family kung ano po ang kanilang plano at yun nga po, isa sa ilalim din po sa drug test yung driver po natin. So, Opo. kasi kung basihan lang namin sir sa CCTV, ay totoo hindi pa natin mapalabas siguro yung CCTV na yan. Ay Opo. totoo sa inyo po sir. Talagang kitang-kita, napakabilis ng Napakabilis takbo. po. Nakita ko rin yung Oo. CCTV, sobrang bilis ng takbo ng van po. At kung ikaw yung pamilya siguro sir, masyado kang mapiktuhan dahil kinalagkad kasi yung babae na sa unahan pa ng van na yan. Oo nga po, tama po kayo. Grabe talaga. So, sa inyo sir, sa mga ganito, yes, isa po yon sa mga ng ating Pilipino na ipa-drug test. Ano pa sir pwedeng nating isampa sa mga ganyang klaseng driver na talagang wala nang... Ayun nga po, pag nag-positive siya sa request natin na ipa-drug test siya, papailan din po natin siya ng paggamit ng illegal drugs po. Isa pa yun. Kung mag-positive po siya. Opo, since na nakikipagkarirahan pala itong driver sir, no? Na makikipag-coordinate din po ba kayo sa LTO or sa LTFRB tungkol sa ganyang ginagawa nila? Pwede naman po na i-inform natin through forwardan natin ng incident na nangyari yung ating LTO at kung ano po yung aksyon na pwede nilang gagawin, edi pwede po nilang ipataw dyan sa driver po na ganyan po. Sir, ano pa? Itong van sir, may franchise po siya? Meron naman po kasi yan naman po ang andito kasi yung may-ari niyan kanina at inaalam niya yung nangyari. Meron naman po yan na franchise. Sir, mga ganito kasi alam mo, hintayin pa natin muna ang pamilya ng biktima na yan. So if ever baka mahapunan pa, ano pa sir, papile tayo ng kaso sa naturang driver ng L300 van yan o dipili kasi andoon ang investigation sa inyo sir? Antayin po natin yung family, Pamilya. pamilya po, para sila po ang mag-decide kung papailan nila ng kaukulang reklamo po yung driver po ng van. Possible na kaso sir pwedeng isampa sa driver. Ang reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide po. Gusto ko. Ano pong mga sustained injuries ng mga victim na naging reason ng agaran nilang pagkamatay sa? Yung babae po kasi nakaladkad siya kasabay ng motorcycle. So pumasok siya sa ilalim ng van at kinaladkad siya more or less 300 meters po. Then yung lalaki po is tumilapon siya dun sa semento. Siguro natama yung ulo niya sa... Nabagok yun. Opo. DOA din nata sa hospital kanina. Kanina po yung lalaki medyo humihinga-hinga pa pag-responde ng ating mga personnel. But pagdating po sa Tumbukon Hospital, ayun nga, dineclare na sila dead on arrival po. So wala namang balak na tumakas ina ng driver ng L300 van yan sir? Nandito naman po, hawak natin yung driver ng van at andito na po siya sa police station. Kompleto naman siya sir? License? Opo. Pwede pong malaman sir kung taga saan itong mga biktima natin. Ang lalaki po taga Barangay Tundog at ang babae po taga Barangay Tagas po. Magkatabi lang po na barangay halos. Wala po silang anak pa sir. Accordingly, 1 year na magka-live-in partner yung itong dalawa at may mga previous sila na family. So, may anak yung sila sa ibang family. Yung driver sir, taga saan at gaano na siya katagal na driver ng papasahirong van po? In-interview ko siya kanina, sabi niya more or less 25 years na siya nagda-drive ng van po. Aminado rin ba siya sir na kumpronta ninyo tungkol sa allegation ng mga pasahero na nagkarirahan sila? Wala siyang sinabi sa akin na nagkakarirahan sila, pero ang sabi niya sa akin is ang takbo niya 80 to 100 kasi nga parang hinahabol niya yung pasahero dito sa poblasyon, Tangalan. So parang mabilis talaga yung takbo niya, inaamin naman niya. So yung mga pasahero niya magiging witness ninyo sir sakaling mag-file ng kaso itong... Definitely po, sila po yung kukunin natin na witness po. Sir, Yes, sir. Sir, ano po yung advice natin sa mga motos? Alam ko,
First time siguro niyo mo, dito kayo sa Chief of Police ng Tangalan. May ganyang aksidente sir, dalawa pa yung patay. Opo. Ini advice sa ating mga motorista, hindi lang motorista dati. Sige po. Bali po ako more than 2 weeks pa lang po ako dito sa sa Tangalan, and yun nga, nakakalungkot din yung nangyari na ganyan, na meron tayong aksidente na ganyan. Siguro po yung ating mga kababayan dito sa Tangalan, ipapaalala na lang po namin na magkakaroon po kami ng intensification ng pagpapatupad natin ng mga municipal ordinances. Baka sa ganung paraan medyo mabawasan po natin yung mga ganyang aksidente po. Pwede ipakita itsura mo sir. Okay lang. Nakausap namin ang driver ng nasabing pampasaherong van. Ayon sa kanya, nung araw na yon ay nagmamadali nga sila dahil meron siyang susunduing mga pasahero sa Katiklan. Hindi nagmadali man ako dahil may booking gani ako sa Katiklan, alat iglesia. May lagas ba kakong nga van. Padasig man ako para makauna man ako sa pasahero baga. Tapos ay naunay mo kakon. Tapos babutihan sa may crossing ron, naunahan ko siya. Tamang eksakto pag overtake ko, tumawid man yung single na yan na may angkas. Kaya nahagip ko siya. Ay nag-attempt, abi mo nga matya mabalik. Oo, kaya medyo nagdiretso man ako. Ay, nag-arangkay mo bigla na abot ko gitsin sila. Muna, kaya hindi ko na maano yung... Pero na panahon mo, tali mo nagkasundan na yung matagamag-motor ka ra. Sa unahan sanda, hindi ko makita dahil may tapon kayo po, pinagperdikan mo. Agad na isinailalim sa drug testing ang nasabing driver. Kaninang umaga, sinampahan na rin ito ng kaso. Muli naming binalikan si Police Captain Jason Mausig, ang hepe ng Tangalan Police Station, tungkol sa update kung anong kaso ang i-file at kung nagpositibo o negatibo ba sa drug testing ang nasabing driver. Update siguro ito kay Police Captain Jason Mausig, sir, sa pag-file ng kaso at yung resulta ng drug test. Sir, good afternoon. Good afternoon po sir, Dito lang yung at exam. good afternoon po sa inyo mga tagapakinig ulit, tagapanood. Sir, pinaka-latest po sa aksidente kahapon. Ano ang kaso? Yun nga po kaninang umaga na i-file for inquest na natin yung suspect natin doon sa nangyaring banggaan dito sa may barangay Tandog. Kaninang umaga po. At base naman doon sa drug test natin na kinandak na kahapon, nag-negative po siya doon sa result ng drug test sa kanya sa Rojas po. Okay po. So, inquest ba siya? Yes sir, inquest po. Kasong reckless imprudence. Reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide po. 2 counts talaga. Opo. Bilabo naman ito, mga ganda ng kaso, sir. Ano? Ayun po, available naman po siya. So, ano yung disposition, sir? Wala pang nangyaring pag-uusap? Nag-file po yung family niya, yun nga po kanina na-file na po yung natin, yung kaso po dun sa suspect po natin. May mga kadagdagan ba, sir, na development kung ano ba talaga yung nangyari na yan? Or Ayun naman po yung kahapon pa rin yung talaga, Ganun yun pa din rin. talaga yung kitang-kita naman dun sa CCTV footage, yun talaga yung nangyari. Nasaan ngayon sir ang suspect na remit na ba sa... Hindi ko nga alam kung nandiyan na kung dumating na sila or pero kaninang umaga umalis kasi babalik ko lang din, galing ako dun sa may pinuntahan ako kanina. Magkano pong piyansa pag mga ganitong kaso? Wala pa akong holdings kung magkano yung yung piyansa niya, pero ang narinig ko kanina more than 100,000 yata yung yung bail. Per case. Siguro po. Hindi ko lang mas sure kung magkano talaga kasi wala pa akong, hindi ko pa sila nakikita kung nakabalik na sila. So kung halimbawa mag-indigent yung yung suspect, so mas lower pa yun. Possible po na siyempre depende po sa judge natin o sa fiscal natin kung magkano yung bail kung ipapasok sa indigency po. while ng kaso, sir, nasa korte pa, anong maging disposition sa vehicle involved? Andito po sa police station natin at Impound talaga yan? impound po yan. Hintayin natin yung release order from the court or from fiscal's office. Yun lang po, sir. Message yun na lang po sa mga motorista po natin. Ayun po again, nagpapaalala po tayo sa mga motorista natin na dumadaan dito sa National Highway ng Tangalan Municipality, lalong-lalo na po dyan sa may diversion road. Kunting ingat lamang po at sana ay wag naman tayo magpatakbo ng
sobrang bilis kasi meron naman tayong mga ibang mga vehicle na tumatawid dyan. Hindi lang po yung sarili natin ang ingatan natin, kundi ingatan din natin yung ibang tao na gumagamit ng kalsada po natin dito. Thank you po. Thank you po. Sige po, sir. Thank you so much. Mula dito sa Tangalan, Aklan, kasama sina Kapobreng Arnel at Kapobs Prese, ako si Archie Hilario ng PV News Online. Hindi man laging una, pero ihahabol ka sa balita.